Ang topic natin sa ngayon ay ang kahalagahan ng Sura Al-Falaq at saka Sura An-Nas. Ito ang tinatawag sa wikang Arabic na Muawwidhatain. Muawwidhatain. Kapag narinig natin ang salitang Muawwidhatain, ay ibig sabihin ito yung Sura Al-Falaq at saka Sura An-Nas. Tinawag ito na Muawwidhatain dahil sa ang dalawang sura na ito ay nag-uumpisa sa pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala o kaya ay paghingi ng kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa lahat ng mga masasama. Qul a'udhu birabbil falaq. Qul a'udhu birabbin nas. So lahat ng mga yon ay nag-uumpisa sa pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga masasama o kaya ay paghingi ng kalinga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa naisalaysay ni Abu Sa'id al-Khudri, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min al-janni wa 'ainil insan hatta nazalatil muawwidhatan. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Nakaugalian ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpapakupkup, yata'awadhu minal jani wa 'ainil insan. Nagpapakupkup mula sa mga jin at mula sa mga evil eye ng mga tao. Para bagang sinasabi niya sa kanyang panalangin, ako ay nagpapakupkop sa Allah laban sa mga jin at sa evil eye ng mga tao. Ibig sabihin ay inggit ng mga tao. Hatta nazalatil muawwidhatan, hanggang sa ibinaba ang muawwidhatan, itong muawwidhatain, itong dalawang sura na ito na pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. At nang maibaba na ang dalawang sura na ito na tinatawag na muawwidhatain, ay kinuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang dalawang ito. Ibig sabihin ay ito na ang iniimplementa, ito na ang laging binibigkas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at iniwan niya ang iba dito, yung mga panalangin niya nung hindi pa ibinaba ang dalawang sura na ito. Iniwanan niya yun at ito na ang kanyang laging binibigkas o sinasabi bilang panalangin. Maraming mga hadith, mga kapatid, na nagpapatunay hinggil sa kahalagahan ng muawwidhatain, kahalagahan ng dalawang sura na ito na pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang muawwidhatain ay gamot para sa sinumang nagnanais na magamutan ang kanyang sakit. Para sa sinumang nagnanais na magamutan ang kanyang sakit. Ayon kay Aisha, kalugdan siya ng Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kana idha ishtaka, ay nakaugalian niya na kapag siya ay nagkasakit, yaqra'u ala nafsihi bil muawwidhati wa yanfuth. Kapag siya ay nagkasakit, ay binabasa niya sa kanyang sarili ang muawwidhat o kaya ay muawwidhatain, ang mga pagpapakupkop, mga sura na pagpapakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanfuth, at tinitilamsikan niya. Tinitilamsikan niya. Yung tilamsik na tinutukoy natin, yung halimbawa ganito, at hinihipa niya ito,
na may kasamang tilamsik na hindi laman dura. Diba? Okay, ganun. Tinitilamsikan niya, falamma ishtadda waja'uhu kuntu akra'u alayhi. At nang tumindi na ang kanyang sakit, kasi dumating sa punto na tumindi ng kanyang sakit, ito yung kanyang pagkasakit na siya ay namatay. Kuntu akra'u alayhi, sabi ni Aisha. At nang tumindi ang kanyang sakit ay ako ang nagbabasa sa kanya. Ako na ang nagbabasa. Wa amsahu biyadihi, at hinahaplos ko sa pamagitan ng kanyang kamay, raja'a barakatiha, sa paghahangad ng baraka nito. Ibig sabihin, yung kamay na mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamay ni Propeta Muhammad ang ginagamit niya isa para ihaplos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan ng hadith na ito ay mapapansin natin dito na tinitilamsikan kapag isinasagawa ang ruqya, yung panggagamot. At sa pamamagitan din ng hadith na ito ay mapapansin natin na hinahaplusan ng kamay kapag isinasagawa ang ruqya. Pangalawa mga kapatid, ang muawwidhatain, ang dalawang sura na ito na pagpapakupkup sa Allah, yung sura Al-Falaq at saka sura An-Nas, ay kabilang sa mga bagay na ipinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba na gawin pagkatapos ng pagdarasal, sapagkat ito ay kabilang sa pinakamainam na mga aya o kaya ay mga talata. Makikita natin ang isang hadith na naisalaysay ni Uqbah bin Amir. Makikita natin ito sa hadith Sahih Muslim. Alam tara ayatin unzilatil laylata lam yura mithluhunna qattu. Hindi mo ba alam ang mga aya o mga talata na ibinaba sa gabing ito na kung saan ay wala nang makikita pa na kahalintulad nito? Qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas. Ito yung Qul a'udhu birabbil falaq, ang suratul Falaq, at saka Qul a'udhu birabbin nas, ang suratul An-Nas. Kaya naman mga kapatid, sa pamamagitan ng hadith na ito ay makikita natin talaga ang kadakilaan at kahalagahan ng mga aya o mga talata ng mga sura na ito. At sa pamamagitan din ng hadith na ito ay nagpapatunay ng kadakilaan ng dalawang sura na ito na tinatawag na muawwidhatain. At sa pamamagitan din ng hadith na ito ay nagpapatunay na wala ng iba pang sura ang ibinaba na kahalintulad nito. Wala nang katulad ito sa ibang mga sura. Sa pamamagitan ng mga kahulugan, hinggil dito. Mashallah. Pangatlo mga kapatid, ang muawwidhatain o ang dalawang sura na ito na pagpapakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sapat na sa sinumang magbasa nito bilang kanyang proteksyon mula sa lahat ng bagay o sa lahat ng mga masasama. Titingnan natin ang hadith ayon sa naisalaysay ni Abdullah bin Khubayb, kanyang sinabi, kharajna fi laylati matarin wa zulmatin syadida. Kami ay lumabas sa gabi na umuulan at napakadilim. Natlubu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hinahanap namin ang sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyusalliya lana fadraknahu, upang magsagawa ng pagdarasal para sa amin bilang imam, at nahanap namin siya. Faqala, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asallaytum, nakapagsagawa na ba kayo ng pagdarasal? Falam aqul shay'an, at hindi ako nakapagsalita ng kahit ano.
Ibig sabihin ay hindi ko alam ang sasabihin ko at kung ano ang isasagot ko sa kanya. Faqala, at sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sabihin mo, falam aqul shay'an, at hindi ako nakapagsalita ng kahit ano." Thumma qala, pagkatapos ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sabihin mo, falam aqul shay'an, at hindi ako nakapagsalita ng kahit ano." Thumma qala, pagkatapos ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul, sabihin mo." Faqultu ya Rasulullah, ma aqul, at sinabi ko, "O sugo ng Allah, ano ang sasabihin ko?" Qala, "Qul huwallahu ahad wal muawwidhatain." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin mo ang Qul huwallahu ahad, ang suratu al-Ikhlas, at ang muawwidhatain, ang Qul a'udzu birabbil falaq at saka Qul a'udzu birabbin nas. Hina tumsi wa hina tusbihu 3 marratin. Sa pagsapit ng hapon o kaya ay gabi at sa pagsapit ng umaga ng 3 bisis. Takfika min kulli shay, upang maging sapat na ito sa iyo mula sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, ikaw ay mapapangalagaan mula sa lahat ng mga masasama. Kaya sa pamagitan ng hadith na ito, mga kapatid, ay nagpapatunay ng kahalagahan ng Surah Al-Ikhlas at saka itong Muawwidhatain, ang Surah Al-Falaq at saka Surah An-Nas. Pamamaraan ng paggamit natin dito, tulad ng nabanggit natin, titipunin natin ang ating dalawang kamay, basahin natin dito ang Suratul Ikhlas, kasi ayon sa mga ulama, isasama ang Suratul Ikhlas, kasi may hadith din na kasamang Suratul Ikhlas. Basahin natin ang Suratul Ikhlas, tapos Suratul Al-Falaq, tapos Suratul An-Nas. Tapos, hihipanin natin ang ating dalawang palad. Tapos, ihahaplos natin sa ating ulo, sa ating mukha, at sa front ng ating katawan, mga kamay, at dito na sa lahat ng ating katawan. So, 3 bisis natin yun gagawin. Hihipanin natin, titilamsikan natin, hindi naman dura, hindi naman talsik. Tilamsik, yung malit lang talaga, parang ambon lang, no? May kasamang parang ambon, Okay. Tapos, ihahaplos natin sa ating ulo, at sa ating mukha, at sa ating katawan dito sa front, sa harapan ng ating katawan, at dito na sa lahat na ng ating katawan. So, yan ang paggamit doon. Bago natin hihipanin ibabasahin muna natin ang Suratul Ikhlas, at saka Suratul Falaq, at saka Suratul Nas, tapos hihipanin natin na may kasamang tilamsik, hindi naman talsik, tilamsik, parang ambon. Tapos, ihahaplos natin sa ating ulo, tapos sa ating mukha, tapos sa harapan ng ating katawan, pati na sa ating mga balikat, tapos dito na, kung kaya natin sa likod, lahat ng kaya natin nahaplosan sa ating katawan. Ihahaplos natin ito. Inshallah, ay tulad ng nabanggit natin na mapuproteksyonan tayo, inshallah, sa lahat ng mga masasama. So, alhamdulillah,